Okay, eto mainit na naman na balita. VP Sara. Nako, pinag-iinitan. Isang buong L300 daw na van, punong-puno ng mga ebidensya, tama ba, ang pumunta sa ombudsman? Grabe naman At yun. sino-sino itong mga grupong nagsampa ng kaso? Lord at Polino, nako, ang daming ang papeles yung ibinaba dito kanina, no? Ang mga pasado alas 12 ng tanghali, ayan ay kaugnay sa isinampa no, na reklamo, patong-patong yan, no? Kasong plunder, bribery, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, no, ang sinampalaban kay Vice President Sara Duterte at 15 pa no, ng mga opisyal ng DepEd at OVP, no, kasama dyan si Zuleika Lopez. No. Ayan ay kaugnay ng umunoy manumalyang paggamit ng confidential funds ng pareho na opisina na tinawag ng ilan no, na parang sistematiko daw no, na paraan yung pagtatago at paglilihis no, ng mga pondo na ito. No. Busy rin umano yung mismo na may kinalaman dito at namili ng mga tao kung kanino ibibigay at kanino ipapadala ang mga ito. No? Ayon sa mga complainant, yung 612.5 million pesos na confidential funds ay dinivert, misuse at concealed. No? Kaya naman mayroon daw, may mga cash advances din silang nakita no, na inilabas, no? Kagaya na lamang yung ibinigay sa AFP officers na si Vice President Sara Duterte din daw ang nag-utos at yung mga opisyal na yon ay hindi naman daw dapat na makakuha ng mga pondo ng gobyerno at least from the confidential funds. No? Gayon din, ang anilay kaduda-duda at ilang mga questionable na mga pangalan doon sa mga resibo ng confidential funds kung saan nga lumutang no, itong pangalang Mary Grace Piatos at iba pa na kalapit doon sa pangalan ng mga chichirya kung saan nga sa pag-recheck din ng record 1,992 na mga pangalan na ito, no, 1,322 sa mga ito ay walang nakitang birth record sa Philippine Statistics Authority. So Arles, ang mga complainant dito, kasama dyan ang mga activist priests na sila Father Flavie Villanueva Alam and na natin. Ito lang, no, titignan natin, no. Itong si Marcos Jr. nitong 2024, ang kanyang, siya yung pinakamataas, no, na merong Confi at Intelligence Funds. That's total of 4.56 billion pesos, no. Ngayon, pumapangalawa dito ay yung DOJ, which is 683,853, and then PIDEA 500 million, and then next na yung Office of the Vice President 375 million, and the rest, and so on and so forth. So ito po nung 2024. Itong lahat ng ahensya na ito, including the Office of the President ay wala namang nangyaring ganitong pagbusisi. Kasi kung busisiin natin ang Confi at Intelligence, paano nangyari, paano ginamit, anong mga pangalan ng mga ginamit, kanino ibinigay, dapat umpisan sa Office of the President. Sunod dyan yung Department of Justice, DOJ, sunod dyan DOJ, PIDEA, and then Office of the Vice President, NICA, NSC, DND, yung mga ganyan, in order na isusunod nila. Kung hindi man, lahat ng mga yan, dapat nilang ino-audit kung papaano. Kung hindi man i-audit, syempre, imbestigahan nila na gaya ng ginawa nilang pag-imbestiga sa Office of the Vice President. Kung titignan naman natin ang 2025, no, for 2026 na to, ang proposed na Confi at Intelligence Funds na doble. Kasi from 4 billion, 4.3, 4.2 billion, ngayon naman, ang gusto ni Marcos Jr. ay 10.7 billion pesos. So, wala sa OVP, di ba? Walang Confi and Intelligence Funds. Ang tanong naman natin sa 2024 na Confi ni Marcos Jr., which is 4.56 billion, saan napunta? Yun ang tanongin natin kasi just like what they did investigating Office of the Vice President, iimbestigahan nila saan napunta ito, paano ginamit, may ginamit ba silang pangalan na totoong pangalan? O gumamit din sila ng pseudonym, kagaya yung Mary Grace Piatos ni OVP, para malaman natin. Para fair lang ba
Kasi if they're fighting against corruption and they say there's a corruption under the office of the vice president, then they have to also investigate yung office of the president, lalong-lalo na for 2026. 10.7 tumataginting na billion pesos. Wala naman tayong nalaman or magandang nangyari. In fact, 'di ba hanggang ngayon hindi nga nila mahanap-hanap si DJ Bantag. Hindi nila mahanap. Sino pa ang mga si Zaldico, hindi nga nila ma-pinpoint. Ngayon sabi nila si Senator Bato daw ay nasa Pampanga pero hindi naman nila talaga malaman-laman. Ganun ang linya na lagi doon kay DJ Bantag noon. Sabi nila minomonitor daw nila yung movement ni DJ Bantag pero magpasa hanggang ngayon di man nila mahanap. Yun lang kasi nagkataon kay former Kong Teves na point nila na nasa Timor-Leste kasi may mga nagsabi. Pero with using Confi intelligence funds, they were never effective. Saan napunta yung kanilang Confi at intelligence funds? Kasi binibilang nila kay OVP paano ginawa when in fact under scrutiny pa yan ng COA at dinipensan din naman ni OVP yan. Siyempre kailangan literally kailangan gumamit ka ng alias or alias kasi delikado ang buhay nung tao kapag totoong pangalan ng ilalagay ninyo dyan. Kaya nga basically umimbento sila ng Mary Grace Piatos pero talagang binigay yan sa totoong tao pero hindi nila pwedeng pangalanan kasi babalikan yan nung mga terorista or kriminal na pinangalanan kasi binibili yung information, di ba? Isa pa dito is lagi silang kasi ganito kasi yung linya nila, ganyan Ang issue natin dito is yung flood control na umaabot hindi lang billions, Hindi lang billions kundi ito panulat ito ni post ito ni ni SAS, Ang issue dito is hindi lang billions kundi trillions of flood control na ghost project at substandard, yung PhilHealth mess na hanggang ngayon hindi pa binabalik, yung adik, yung presidente, ibig sabihin lahat ng ito itinuturo sa president. Pero itong sumisigaw na progressive kakamping, ang solution daw nila ay Sue Sara. Basically, ang commanding in chief ang dapat na liable sa nangyayaring mess sa bansa natin. Pero bakit si Sara or yung second position ang tinitignan nila? When in fact, 'di ba, meron tayong ebidensya na yung nangyaring blankong bycam noong 2025, Naga 2025. Nakita nyo naman, 'di ba? Ito may ebidensya tayo na pinag-usapan daw nila kuno, pinagmitingan nila kuno yung GAA 2025 bago niya pipirmahan. Nakita nyo, sabi niya binasa daw niya yung 4,000 pages ng GAA. Only to find out later on, inamin din nila na hindi nila lahat mababasa yung mga yan. So nakita ninyo? Hindi ba ito ang dapat maging liable? And in fact, ang imahe natin sa buong mundo ay corruption. Ngayon, kung ang sigaw ng taong bayan ay resign, BBM resign, pero itong mga ito, ang sigaw nila ay ikulong or kasuhan ang Office of the Vice President, parang hindi naman yata tugma. Kaya nga naman ito parang ganito lang yan parang ganito. The reason the structural change is important is because kahit wala na ako rito, sana yung mga pagbabagong nasimula namin o na tumatakbo na, matuloy-tuloy na. Wow. Para hindi na matanggal. Do it in such a way that it will continue, it will even get better. Ano ba yung naumpisahan mo na dapat ituloy? Especially if we choose our presidents well. But don't stop. You will fail. You have to stand up again. Don't stop. Streets in the Philippines. Yan, ito pala yun. A corruption scandal over flood control projects has rocked the country. Protesters are calling for the president to resign. Can Marcos Jr. survive the fury?
billions of dollars had been set aside for flood control projects in a country that has seen far too many of them. Powerful politicians, including allies of President Ferdinand Marcos Jr., are accused of lining their own pockets with the money. Marcos Jr. has promised to go after those responsible, but many Filipinos say the president is part of the problem. Tens of thousands of people filled the streets of the Philippine capital, Manila, on Sunday demanding his resignation. This is the worst country sa corruption. Sa corruption index ngayon, Oh, yan. rank 33. Yan ang tignan ninyo. Yan ang dapat accountable. May liability. Hindi yung, isang van ang dala-dala ninyong file para kasuhan ang Vice President. Samantalang kitang-kita ninyo sa mga mata ninyong bulag. Na ang Philippines. Rank 33 sa 100 countries, top 33 sa corruption. Pero hindi lang yun. We are a poor country. We are a poor country, tapos mataas yung corruption, tapos yung mismong gumagawa ng budget natin, which is Congress, yung mismong magnanakaw sa flood control lang. Ang total ng mga infra tsaka flood control, tsaka substandard na mga projects. Dahil sa kickbackan, di ba ang total nila is around 1.9 trillion? Oh, ang laki nun ha! Kasi yung budget mo sa GAA is around 6 trillion for this year. Tapos mga tao, pababayarin nyo. Dagdag na naman ang tax. Tapos nanakawin nyo lang. Noon, kikickback din sila. I'm sure, di ba? Time ni Digong, time ni GMA, time ni Pinoy, nagkikickbackan din itong mga congressman na ito. Pero now, malala na sila. Unbridled greed. Congress became a marketplace. Yun ang pinakamalala ngayong time na ito. Kaya nga sabi dito talaga, ito yung reality, no? Yung flood control nagli-lead to the president, kasi kung maalala ninyo, anong sabi niya dati noon, merong sabi niya merong 5,500 flood control na natapos na. And then kinaumagahan biglang binaha ang kamay nilaan. At tapos ang depensa niya, andyan yung flood control. Na-overwhelm lang, nasira kasi binangga ng barko. Sa dami ng flood control, binangga ng barko. Sa ilog, sa mga creek, may barko ba doon? So, yun yung kanyang depensa. Hindi naman siya nag-speech noon na sabi niya na mahiya naman kayo. Lahat kayo makakasuhan. Wala siyang sinabi. Only this year, nung nagsona siya, biglang niyang sinabi. Kasi malapit na siyang masawata. Malapit na siyang mabuking. Kaya, kumbaga, bago pa man siya mabuking, pinangalanan niya yung mga iba para malayo sa kanya. Kasi kung titignan ninyo, magkakasama yan sila. Martin Romualdez, Zaldico. Una pa nga di ba, tinanggal mo na si Zaldico, kunwari. Pinalitan yung chairman's appropriations, pinalitan. Pero sila din ang gumawa niyan. Sila yung nag-meeting niyan. Sila nag-insert niyan. And then later on, ilalaglag niya yung mga yan para siya yung masave. Ang nakakatawa dito, all of this lead and pointing to the president. Pero nakita ninyo ang galaw ng mga tao sa paligid niya. Kasuhan ang vice presidente. Yun ang nangyayari. Kaya nga, all this mess, magulo, no? National, magulo. Sa mga iba't ibang lokalidad, magulo. Pero while magulo sa ibang lokalidad at sa national, sa Davao, nakita nyo naman, ang ganda. Yun na nga, for today's video is ipapakita ko sa inyo ang sistema. Pakita ko lang ang some of the good life sa Davao, pang world class talaga. Dito sa Davao City, tayo mga Davaoenyo, hindi pa tayo talaga sanay sa sistemang pila-pila, Yan kasing sistema na yan ay commonly na pinapractice sa somewhere in Itza or basta sa Kamaynilaan, Hindi ko alam sa ibang lugar like Cebu City, Iloilo, Cagayan de Oro City, Butuan City, o kung saan pa may yung mga highly urbanized city kung saan maraming mga population. So dito sa Davao City, pagkakaalam ko talaga, pansin ko lang ay hindi talaga uso sa atin. Pero maaaring mali ako let me, kumbaga i-correct nyo ako. I stand corrected talaga. Happy ako dyan or appreciated ho yan. Kasi pansin ko lang talaga na dito sa Davao City, hindi naman talaga ganun ka well implemented or hindi siya kasama sa kultura nating mga Davaoenyo ang pumila nga sa mga jeep, mga sasakyan. Like
kumpulan, tapos ayun, unahan, no? Kumbaga, para tayong, ano yung larong, survival of the fittest, no? So, kung sino yung pinakamabilis tumakbo, Makita nyo naman yan, oh. siyang pinakaunang Ang ganda. makasakay sa Cute-tong China made na bus. jeep, makasama Tapos pa. nakita ninyo yung yan ito. Nakita ninyo yan, ganyan talaga, ganyan, Ay, syempre. yan, ganito yung Kaya sistema naman natin sa during ibang peak hour bansa. talaga sa Davao City, mahirap talagang sumakay, Ba't yung no? book, ba't yung book naka, Nga lang talaga. Ganyan. Eh, Yung ganito, yung mga ganitong guide, post. Yan, nandyan yung you are here, ganon. Karoon na tayo ng mindset na mid coastal road. Ako, for example, no, in my case, dapat sa ko, no, coastal road dapat yung aking dadaanan. And then makikita ninyo yung paligid, no? Napakamaaliwalas at malinis. Ang buntag, bro. Oh, maliwanag. Para kang nasa ibang bansa, para kang nasa Hawaii. Depende lang. Ay, Diba? Para kang nasa Hawaii, nasa ibang bansa along coastal. Oh. depende Coastal road. sa kuan sa opisina mo. Pa-extend nun sila. Galing. Hindi na kong tingog si kasaba ng bus. Galing, no? Ayan. So, ayan. Ilan lang yan sa mga magagandang Kita nyo kahit yung road napakalinis. Ilan lang yan sa mga ganda, oh. Systematic. But anyway, ayan. We can go on and on, no? For showing this goodness in Davao City. And while on the other side ay talagang napakagulo ang national at lokalidad na iba, laging tinitingnan nakamata ay yung yung Office of the Vice President. Although meron din naman yung mga ibang progresibong grupo, no, na consistent din naman na alam mo yung kailangan din yung pinapangalanan nila kung sino ang dapat managot, hindi yung laging sigaw nila, kulong na yan, mga kurakot. Sino ikukulong nyo? Napaka-general naman yan. Dapat pangalanan ninyo. Dapat be specific. Di ba? Kagaya nito, specific dapat tayo. Hindi yung para kayong takot na takot ba kayong banggitin? Ang alam natin, yun naman talaga ang pinaka-command responsible sa mga nangyayari sa atin. O kagaya nito. Sino ba yung gusto yung makulong? Sino nga ba? Technically. Sino po ang mga gusto niyong makulong? Ang dapat makason at magkakaroon ng accountability. It should go all the way up to the big fish. Kasama si Speaker Romualdez, kasama si Marcos. Yan, ganyan. Pangalanan mo. Kung sabihin nyo, sige, kasama si Sara Duterte. Basta, as long as kasama si Marcos, kasi siya yung pinaka-commanding in chief sa lahat. Sa buong bansa. Hindi po pwede sabihin nyo Sara Duterte siya yung Vice President So kung may corruption sa Office of the Vice President, wala sa Office of the President, napaka-imposible naman yan. Kung meron man siyang, kung presidente man siya, dapat ang process will still, begin. No, but he's immune from investigating him. suit. Yes, For pero now. it doesn't mean that But he's not the immune from executive- investigation. Ngayon, tama. Immune siya from suit. Immune din naman dapat from suit ang Office of the Vice President or yung Vice President. Pero ang ginagawa kasi nila ngayon, ihinahain muna nila yung plunder. Para halimbawa na pag na-impeach na nila, 'di ba? Na-impeach na nila, hindi na siya public official, sa kanila i-activate muli yung plunder para naman siya makulong. Ganun katindi ang kanilang plano, no? So, dapat specific kayo, hindi yung It doesn't mean that that's he's immune the from investigation, di ba? difference. So,
Kaya hindi ko rin masisisi yung mga ibang kakamping, no? Like sila Atty. Rowena Guanzon na suportado nila sila Lenny noong araw. Pero ngayon, ano na sila ngayon? Kumbaga nakikita nila yung totoong serbisyo ba? Kagaya nito, dati Lenny ito eh. Diba? Pero ngayon, kita nyo naman. Ingat ka concern- lang, BP Sara, kung nakikinig ka ngayon. Sana po lagi kang mag-iingat sapagkat na plan A na yung tatay mo, nakakulong na, so hindi na siya makakakilos. May mga naririnig ako na ibubuhayin yung impeachment para ma-impeach ka. Buti kung ganun lang, baka may mga tangka po sa inyong buhay, Madam Vice President. Kaya ako po bilang isang tagahanga nyo, BP Sara, sana lagi kayong mag-iingat. Lagi yung i-check yung security nyo ngayon na lumalabas pa kayo madalas. Kaya lagi po kayong mag-iingat, lagi po kayong magdadasal sapagkat sa ngayon. Ibig sabihin, nakikita din nila kung ano yung totoo, kung sino yung totoo. Kagaya na lang ni Atty. Rowena Guanzon, di ba? O, ito yung mga consistent. Kung ayaw nila kay Marcos magmula sa tatay hanggang sa ngayon, dapat consistent kayo. Kaya yung laban dapat parehas pa rin. Pero ngayon, ang nangyayari, iba na ang timpla ninyo. Lahat sila, may mga political sila na plano. Like Risa Ontiveros, plans to run for president. Di nag-insertion. Oh. Yung kanyang mga, Ay, mga di ba tropa mo yan? Bakit mo nilalaglag? MAIP, mga financial assistance. Ang balita ko, naka-parking lang muna sa DSWD dahil sa 2028 na niya ipamimigay. Itong lahat ng mga political na ambisyon, ito ang nagdadrive sa mga taong yan para Nakakalungkot at nakakatawa na rin kasi nangyayari sa politika natin na unti-unting nakakapasok itong mga makakaliwang grupo or itong mga walang alam kundi yung interest lang nila. Dati-rati yung mga yan, nasa lansangan yung mga yan, nagpuprotesta. Like, for example, yung sila Satur, yung mga yan. Yung ngayon nakapasok na naman yung si Sara Ilago, 'di ba? Dito yung mga maiingay na nasa lansangan ngayon. Wow, honorable congressman ang tawag sa kanila. Itong si Dugyuting dati, si Risa Ontiveros, 'di ba? Dati hindi mo mawari. Nasa lansangan lang na walang tas ngayon senador. Mga yan, ganyan, nakakapasok para sila yung panggulo sa ating gobyerno. hindi sila tuwid. They're not Yung ang masaklap, ipokrito sila. They flaunt, they give a picture na sila ay lumalaban sa corruption, sa mga abuse, ganun. Pero pagdating doon sa pag nasa pwesto na sila, hindi na selective pati. Napaka-ipokrito, just like for example nangyayari, napakalinaw na ang presidente ang turo ng lahat ng pangyayari. Pero takot na takot sila doon sa number one threat this coming 2028. Kaya wala na silang pakialam muna, iniitsapwera nila yung malinaw naman na dapat yung presidente, iniitsapwera nila yun. Kasi takot nga sila na posible, malaki ang posibilidad na kapag si Sara ang naging presidente, balik na naman sila sa kangkungan. upright people. So, we have an interest in calling them out. Wala akong personalan dito. Kilala ko din yan si Risa Ontiveros Noong aktivista pa yan, ninakip yan dun sa Kamkari. Aktivista. Ingal, tinawag ako ni Eta Rosales, abogado sa kanila. Hindi nga ako, may iba nga silang abogado pagdating doon, pero nandun ako. At tinawag nila ako. Ang ibig kong sabihin, hindi ito personalan. Oo. Ang ayaw ko lang yung
Magpanggap kayo, wala kayong insertion na meron naman. So, yan. Kagaya ni Attorney Rowena Guanzon. And of course, itong si Tulfo, no, talagang himod puwet kay Marcos Jr. since noon pa kakastart. Ngayon, tignan natin kung hanggang saan ito kasi nakikita na natin kung saan tutungo to eh. The pattern na after kanila magamit, then later on, pag kailangan kanilang ilaglag, ilalaglag kanila. So, ito yung dito patungo si Erwin Tulfo. Nauna na sila Chis Escudero, yung mga nagamit na niya noon. Ayan, nakita ninyo. Tulfo, ikaw ang next. Million pesos ang natanggap na donation. Higit 120 million pesos ang natanggap na donation ni Erwin Tulfo para sa kanyang 2025 senatorial campaign. Napag-alaman ng Bilyonaryo News Channel na ang mga donor konektado sa kontrobersyal na Yap Brothers. Narito ang exclusive agenda report ni Joe. December 9, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na naglabas na ng freeze order ang Court of Appeals para sa 280 bank accounts, 22 insurance policies, 3 securities accounts at 8 air assets na konektado sa magkapatid na si Benguet Representative Eric Yap at AXIS Representative Edvic Yap. Kasama rin dyan ang ilan pang personalidad at mga kumpanyang dawit sa naging investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, tulad ng Silver Wolves Construction. Kita ninyo, title palang campaign donors ni Senator Erwin konektado sa Yap Brothers. Diba? So, susunod niyan na maimbestigahan naman si Erwin Tulfo. Ganyan, kawalang hiya. Kayo naman kasi, nakuho. Hindi na kayo nadala-dala. Eto. Si Senator Bato daw, hinahanap. Pero sabi ni Senator Marcoleta, hindi naman siya nagtatago. Ayun, vice chair ako, wala nang choice. Si Bato, hindi na mahanap. Ayun na. Tapos, si Jinggoy, ewan, di ko alam. Sabi, alam daw kung saan nasa Pampanga daw Nakita na rin kung saan Opo. Sa Pampanga, hindi nga sila sure, no? What's the use of your confidential intelligence funds in particular? Hindi nyo ma-pinpoint? Saan yung nagastos ang pera? Ako, napapirma ko doon sa Minority Report Ganun ba? Kaya nga sabi ko sa Anim kaming nakapirma. Nakapirma. Kasama pa si Senador Bato doon sa anim po? Sa pumirma? Opo. Bigay mo nga sa akin yung aking... yung aking... ano yan? So, totoo pala na talagang alam kung saan. Cellphone. Mamaya, para ipakita ko yung yung pirma niya. Oo, lahat kami pumirma. Hindi nagtatago yun. Andyan lang yan. Hindi ko maintindihan. Bakit yung ICC warrant, kung talagang may ICC warrant, ba't hindi ilabas? Sabi nandyan. Sabi naman ng isang kapatid. Gusto nga, patalikod ang gagawin ni. Dadalhin sa Villamor. Wala daw. Ba talaga? Nasa telepono daw. Nasa telepono. Pareho ng Presidente Duterte. Parang pinakita lang ganyan. Kinakailangan na si Sen Aimee tatayo. Alam ko tatayo siya yan. Isang araw, siguro mga Lunes o Martes. Pagka pa naglabas ng warrant of arrest ang ICC, mandatory ba na isusurrender mo na ang isang mamamayang Pilipino? Wag na yung senador, kahit na hindi senador, kahit na tindera lang sa palengke. Bakit? Ibig mo sabihin na yung ICC mas mataas pa sa legal system ng ating bansa? Yun ang dapat nating mapag-usapan din sa Senado. Hindi po pwede yun. Yung nangyari kay Presidente Duterte, hindi dapat maulit. Kasi labag talaga sa ating saligang batas. Wala nang tataas pa doon. Kahit international ek-ek pa yan. Mas mataas talaga yung ating konstitusyon at ang ating mga batas. Yung due process, syempre. At Pilipino yan Kung Pilipino, syempre, kailangan dadalhin muna sa Korteng Pilipino. Kung makakuha sila ng warrant of arrest, ayun. Pero kung wala pa, walang visa yun. Nasa korte natin na kilalanin o di kilalanin yung mga warrant na linalabas na galing sa labas. Tama-tama. Nung nakaraan, di ba, natalakay natin na naglabas na ng ruling ang Supreme Court o kung sa bagay nito. Di po ba, Superate? Yes, ang sabi naman na wala pang... Superate. Superate to the President na purnada.
issue, wala pang injured party, wala pang maski ano. Kaya dinismiss yung kay Bato. Yun ang intindi ko eh. Kasi premature eh. Wala Premature pa daw. namang, wala pang nahuli. Wala pang question yung nahuli. yung Wala pang maipakita yung ICC. Dapat may mahuli na halimbawa, may nahuling butiki halimbawa. Para meron ng actual case. Actual controversy. Wala pang Doon kaso natin eh. matetes kung talagang kakasa ang Supreme Court. Kasi kung ako yung Chief Justice ng Supreme Court, teka muna. Bakit? Mas mataas ba yung legal system o yung ng ibang bansa ng ibang bansa kaysa sa atin? Hindi naman ako papayag sa ganyan kasi meron tayong saligang batas, sasabihin niya. No person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law. Bigla mo isasakay na naman sa kung anong nangyari. Sabi nga ni Sen. Aimee, uulitin mo na naman yun. Samantalang kung tutuntunin mo mismo, yung mismong provision ng Rome Statute, kung sino man, halimbawa talagang nakapag-issue na ng warrant of arrest, makikialam pa rin yung judicial authority ng domestic court. Kasi para masino mo kung talaga yung sinabina, yun ang taong yun. At kung halimbawa, yung kanyang karapatan ay naproteksyonan. Kaya dadalhin mo muna sa korte. Hindi mo dadalhin sa Villamor Airbase eh. Kailangan nating matingnan. Villamor Airbase. Ay, nako, Diyos ko po. Ito, anti-political dynasty. Sabi ng Palacio, hindi daw siya optics. Pero ito, more likely, optics talaga siya. Kasi, alam ko hindi ito may papasa batas eh. Hindi, kumbaga nag-announce ang presidente na ito yung priority bills natin, itong 4 na to. Isa doon yung anti-dynasty bill. At nag-initiate pa itong House Speaker at yung majority leader na anak ng presidente, na alam naman natin yung dalawang yan ay dynasty sa kanilang politika, kunwari lang yun para hindi sila mapag-isipan, naghain kami pero hindi lang pinagbotohan or pinagdesisyonan ng mayorya. So, hindi na namin kasalanan yun. So, doon palang optics na yan kasi may reklamo si Erice dyan eh. Tingnan natin. Lumalakas sa mga panawagang i-certify as urgent na ng Pangulo ang anti-political dynasty bill. Pero gate ng Malacanang, hindi dapat minamadali. Narito ang agenda Hindi dapat minamadali pero priority. report ni Ivy Reyes. Hindi pang optics lang ang deklarasyon ng Pangulo na madaliin ang pagpasa ng 4 na priority bills ng administrasyon, kabilang ang anti-political dynasty bill, sa pagpuna ng marami sa inihaing House Bill 6771 ni Presidential Son and Majority Floor Leader Sandro Marcos at House Speaker Bogie D, na kapwa parehong nagmula sa mga dinastiya. Nanindigan ng Malacanang na seryoso ang Pangulo sa pagsusunod ng reforma. Kaya po hindi dapat minamadali ang pagsasagawa ng batas. Dapat inaaral. Tamang pagdidebate, tamang pagbibigayan ng kanilang mga suggestion, opinion at saloobin ay dapat nadidinig, hindi minamadali. Pag sinabi nating aralin, ibig sabihin, hindi minamadali. Half-baked. Hindi ganun ang nais ng Pangulo. Dapat maayos at mapapakinabangan. Ito rin ang sagot ng Palasyo kung bakit hindi certified as urgent ang anti-political dynasty bill. Bukod sa certify as urgent lang ang isang bill kung kinakailangan, ang pagkakaroon daw ng iba't ibang bersyon ng bill na ito at ang puna na may loopholes ang ihinahain mismo ni House Speaker ay dahilan kung bakit kailangang bigyan ng sapat na panahon ang pag-aaral dito. Bilang isa ring miyembro ng dinastiya si Pangulong Bongbong Marcos, tinanong natin ng Palasyo kung hanggang saan willing magsulong ng reforma si PBBM. Ang pagpapautos ba or rather request na araling mabuti bago magsagawa at maipasa ang batas na ito ay pang-optics lang. Ang pagmamadali sa paggawa ng batas pero kulang, yan po ang para sa optics lang. So,
Ayan, sige. Lalim tingnan kasi natin. ng panukala ni Speaker D Oh, at tingnan Congressman natin. Sandro, tatakbo pa rin naman ang political dynasty dahil ang ipinagbabawalan nito ay ang pagkakasabay ng mga magkakamag-anak sa parehong posisyon. Halimbawa, sa pamilyang Marcos, Di parehas din lang. kaupo si PBBM bilang Pangulo, si Amy Marcos bilang Senador, si Sandro Marcos bilang Congressman, at sa ilalim ng House Bill 6771, bagaman magkakamag-anak sila, pwede ito. Kaya para Di parehas din lang. Walang yang budol sa yan. mga kritiko, masyado pang maaga para pumalakpak sa Pangulo sa pagsusulong ng reforma. Aba, syempre maaga pa. Tingnan nyo si Erice, may complain. Ang pinasay, di ba? Mismong si Speaker D, mismong si Congressman Sandro Marcos. But the devil is in the details, Congressman. What are you Yes. seeing in the bills that they passed? It's not an anti-political dynasty bill. It's a Hindi daw anti-police bill that will legitimize political dynasty. Kabaliktaran the other way around. Instead na anti, hindi na mas nadidiinan pa. Sige, okay tong ang political dynasty natin kasi legitimized na. Pero nakalimutan nila, hindi nila pinag-aralan mismo siguro yung intent of the framers of the Constitution na lalabas yung kanilang ipinanukala ay unconstitutional. Kasi merong 3 tests dyan. May 3 tests. Hindi kaya sinadya yun, Erice? Malamang sinadya nila na may mga loopholes talaga kasi wala talaga silang intention of passing it out. Does the law meaningfully prohibit dynasties? No. Bakit? Doon sa bill nila, pwede one national official sa isang angkan, sa isang pamilya, so pwedeng vice president, senador o presidente, isa. Hiniwalay nila, dapat national position yung congressman, hiniwalay nila, ginawa ng district, so another one. Tapos governor, isa. Tapos city mayor, isa. Tapos barangay captain, isa. At bukod dyan, pinag-aralan ko yung bill nila. For example, yung province Parehas of din Cebu, pala. merong 7 cities. So meaning, qualified pa rin yung isang pamilya to held post in the 7 cities. So 5 plus 7, 12, pwedeng 12 sa pamilya. So, hindi ito magpe-prevent ng isang political dynasty. Kasi ang Di ba kalokohan naman pala yan? pinaka-intent ng batas is Walang yang bill nila yan. Kaya pala, pinag-aralan nila eh. Kasi political dynasty yan si Boji D. Political dynasty din si Sandro Marcos. Dalawa sila nag-file ng bill na yan. So instead na matanggal yung political dynasty, aba, madudoble pa. prevent monopoly. So kung 12, hindi mape-prevent yung monopoly. Ang isa pang purpose ng batas, ng provision ng constitution natin ay para magkaroon ng equal access to opportunity for public service. Dahil kinopo na lahat, wala nang access. So unconstitutional to. It's a travesty of Section 26, Article 2 of the Constitution. But here's the thing. The Speaker enjoys the trust of the President. Of course, we're talking about his son as well. The President still enjoys support coming from the majority. And coupled with your question before the Supreme Court, if you so decide to file it, baka naman ang mangyari, ma-railroad or mas mapaaga ang pagpasa ng batas, pero ito ang magiging anyo because this is what his son and the Speaker has filed. Go ahead. Kaya naman ngayon pa lang ay nagsasalita na ako para ma-prevent yun. Dahil alam ko, kaya ginagawa ni Presidente ito, gusto niyang suklian o pagbayaran sa galit na mga mamamayang Pilipino dahil doon sa mga korupsyon. Gusto niyang pagbayaran. Sabi niya, kaya niya gustong ipasa yung anti-political dynasty bill dahil sa pag-aabuso at para mabigyan ng equal chances yung mga mamamayan. At yan yung purpose talaga ng provision na yan ng Constitution. In short, for optics lang talaga. Ngayon, kung papayagan niya ito, ewan ko, nag-usap sila, alam ni Presidente yung meaning ng political dynasty kasi natatanda ako noong 2015 nakapagpasa kaming dalawa, ako author sa House o siya author sa Senate, yung anti-political dynasty provision sa SK Reform Law. Doon
isa lang na SK chairman, hindi pwede yung tatay mo, barangay captain, hindi pwede yung senador, hindi pwede yung presidente, hindi pwede yung mayor. Isa lang. So alam ni presidente kung ano yung tunay na definition ng isang political dynasty. Kung papayagan niya to, parang budol. Budol yung sinabi niya. Nakakahiya naman kay presidente na sabihan siya na nambubudol siya dahil lang dito sa panukalang batas na ito. Hindi budol talaga. Bakit kanyo? Kasi pag narinig natin, nabasa natin, ang title pa lang, no, Anti-Political Dynasty. Ipinapasa ng Marcos administration. Wow, sa wakas. Di ba? Kasi ganun yung headings eh. Anti-political dynasty. Pinag-uusapan na sa House. So, ganda, ganda. Pero, yung mga tanga, yung mga bobo, no, hindi nila nakita yung nakapaloob doon sa mga yung mga provisions na nakapaloob doon. Yung bill na mismo na instead na mawala yung political dynasty, lalo pang nadagdagan. 7 cities in Cebu, for example, magiging 12 na. E di isa itong budol. Kaya nga naman ito tama na ito for optics kasi gusto lang ipakita na ito may ginagawang kasi isa sa reason ng corruption political dynasty kaya bubuwagin natin yan. Isa yan. Another one is yung pagbibisi-bisita nitong si Marcos Jr. sa mga lugar-lugar for optics, turo dito, turo doon, claim dito, claim doon ng mga credit, gagrab dito, grab doon, grab. Ganun ang gagawin para ipakita na meron siyang ginagawa at siya ay the working president. At isang sa balita ngayon ng mainstream media, title pa lang, very catchy, sasabihin, PBBM sinermonan ang mga opisyal. Tingnan natin grabe naman to, grabe naman kayo makahimod puwet, no? Tingnan natin, for the first time, nakita natin na nanermon si Marcos Jr. Pero tingnan natin, sermon nga ba ito? Pwede na uling daanan ng mas mabibigat na sasakyan ang San Juanico Bridge. Sermon naman ang inaabot ng mga namamahala sa tulay mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Sermon daw! Kasabay ng inspeksyon sa San si Nanenermon. Juanico Bridge sa Tacloban, sermon ang inabot kay Pangulong Bongbong Marcos ng mga opisyal na namamahala sa tulay. I hope that this serves as a lesson to all future administrators of in government, of all government workers who have anything to do with this. The retrofit cost us 1.1 Asan yung sermon dyan? 1.1 billion Nanginginig ka pa. Pesos. That is money that we could have saved if proper maintenance was carried out on San Juanico. We would not have to do any of this kung yung every 3 years ini-inspeksyon, inaayos, kung saan napunta, kaya hindi na nag-inspeksyon, kaya tayo nagkaganto. Mula noong Mayo, sermon na pala yung tawag doon. Hindi man lang ako nanginig. Siya nga yung nanginginig, yung boses niya. Inspeksyon, inaayos. Ibinawas sa San Juanico ang deterioration. Dahil dito, kinailangan magbukas ng alternatibong ruta pa Samar at Leyte sa pamamagitan ng Roro. Buti na lang, nagtagumpay ang dry run na mas malalaki pang sasakyan. Makakatawid na yung mga cargo truck natin na dati hindi nakatawid, kailangan pa mag-Roro at umikot sa mga ibang port na ginawa natin. Sermon na pala ngayon, yan. Mababawasan na yun. Yung malalaki na lang ang kailangan pa saan na yung sinisermonan mo? Nasa harap mo ba? Makay sa barko. Bago ito, natanong ang Pangulo sa kanyang podcast kung ano ang hiling ngayong Pasko. I don't know how specific you want to get, but that for Christmas, that the legislature every 3 years. May balita lang yung media na himod puwet, no? Na mga bayarang media. May balita lang. Title sinermonan ang mga opisyal. Saan yung mga opisyal na sinermonan? Pati ba naman sa panenermon, very weak. Hindi kagaya nito. Tingnan ninyo, nasa harapan niya mismo sinisermonan niya. Turo ninyo yan.
Wala na akong magawa sa inyo, mga ulol kayo. Kung hindi I will review your cases. Kayong may mga kasalanan na sindikato sa droga, sindikato sa korupsyon. Meron akong special unit, habang buhay bantayan kayo. At pag nagkamali kayo ng konti, sabihin ko, patayin kayo. Nasa harapan niya yung mga sinisermonan niya. Manginig talaga ako. Bakit kayo pumasok sa pulis? Anong nakain ninyo na itong pulis para lang ito sa mga taong may pagmamahal sa bayan? At gusto makapagsilbi sa kapwa-tao nila. Bakit kayo napasok dito, mga animal kayo? Ganyan ang sermon. Hindi lang sermon niya, galit na galit. Putang ina, mga aso na eh. Kasi nasa harapan niya yung mga pulis na gumagamit ng kanilang authority. If I'm not mistaken, ewan ko kung hulid up sila or kidnap, I don't know. Pero nasa harapan niya. Ayan yung totoong sermon. Mabuti lang marami tao, may opisyal dito ninyo. Kanina ko pa pinagpapalo ng... Ay, nako. Hindi lang yan. Dito, tingnan nyo. Yan. Gusto kotse agad. Gusto ng bahay. Ito, nag-kidnap ata mga to. Mga maggago na ulol kayo. Kaya nga nag-i-standby, nagpapatrol na, nandyan sa mga barbar. Yan. Kaya yung mga magaganda dyan, gusto ninyo, inyo. Wala kayong pera, ayan. Ewan ko ilang tao na pinatay ninyo na inosente na walang kamuang-muang. Pero kung hindi ko kayo palusutin, sa totoo lang. Pag ninyo akong hamonin ng barilan, talagang papatulan ko kayo, mga putang ina ninyo. Tanay niyo ako, 6 years from now, kikita tayo ulit. Let's check kayo. Sabi ko, hindi ako yung presidente na galing dito, ha? Yung mga pitsugin. Na pinipili lang ng mga mayaman dito sa Manila kung sinong kandidato nila. Ako'y hinalal ng tao. Hindi ba matalo sa pagmahal lang sa pulis? Kita mo ang Davao. Walang abusado, walang checkpoint, wala lahat. Buhay ng mga tao doon. Yan ang difference. Yan yung very big na pagkakaiba. Kumbaga, andyan makikita mo yung isang galit ng isang leader ninyo. Tuturuan kayo sa tama. Kaya nga naman yung mga pulis nung panahon ni Tatay Digong, nagtino. Ikaw ba naman dublehan yung sahod? Nagtino yung mga yan. Kasi pag mga ganyan, ito kasi yan, siyempre kakaumpisa ni Tatay Digong, Feb 2017 yan, kapasok niyang 2016. Siguro akala nila, nilalanglang nila si PRRD. Tinutuloy pa rin nila yung kalakaran nila before the Duterte administration. Ayan. Yan yung naabot nila. Ayan yung napala nila na itatapon sila sa Mindanao kasi hindi walang kakontentuhan at syempre hindi natin alam kung ilan pa yung mga yung mga yan. So ganyan ang kalakaran noon at ibang-iba na ngayon sa totoo lang. Ngayon tanungin natin ang Malacanang kasi Ma'am, good afternoon. Pag tropa nila, like for example nung una tropa nila si Zaldico, sinisave nila yan. Tinatanong kung bakit hindi pa nakansela yung passport niya hanggang ngayon, saan ba siya ngayon, bakit hindi napapauwi. Talagang depensa sila. Pero later on, inilaglag din nila kasi bago sila malaglag, ilaglag muna nila yung mga ito. So ngayon for now, itong si Altenco ng PAGCOR, syempre sa investigasyon
merong nangyari ding katiwalian at ito ay tinanong sa PCO today. Ito alam mo yun, yung parang kibit balikat na parang ayaw bang panagutin or ayaw i-glorify or dignify pala, ayaw i-dignify na dapat, 'di ba? Dapat sagutin nila ito kung bakit, kung ano ang nangyari. Pero hindi iwas Rappler came out with a report iwas pusoy. saying that PAGCOR Chairman Al Tenco won about 7.1 billion pesos in 7 billion? government contracts through the Nation Star Development Corporation, which he founded. How does the palace respond to comments that there may be a potential conflict of interest in this case? Sa ating pagkakaalam ay nakapagsabi na rin ang kanyang sagot or nasabi na po ni Chairman Altenco ang sagot sa issue na ito. Ganun lang ang sagot pag dinedepensahan ng tropa pa nila, ganun ang sasabihin niya. Hindi siya magbibigay ng sagot literal or direct na sagot kasi hinahayaan na sumagot yung tao na yon. Pero pag once na ikaw ay inilaglag na nila, sila na mismo ang nagsasagot. Ganun ang estilo. So, doon na naman po tayo. Yun na naman po ang ating masasabi dyan. Ma'am, follow-up question lang po. How does the palace assure the public that the awarding of certain contracts to Altenco's company are quite fair and not based on Altenco's ties with or closeness with the first couple, considering na ilan po sa malalaking proyekto niya ay directly linked with the Marcos couple? First is yung West Visayas State University College of Law School where the First Lady teaches. It's pegged at around 779 million pesos. There's also a project ng multipurpose facility in the President's hometown in Batac, Ilocos Norte, as well as the very completion of this new executive building amounting to 278 million pesos. Kung dumaan naman po ito sa tamang proseso. Oh, di ba? Ganun sila. Kung dumaan sa tamang proseso, kung natapos yung proyekto, then wala problema. Pero yung pag-about sa Duterte, natapos na yung proyekto, hindi. Basta sabi nila, hindi, connected yan sa sa construction firm, ganito, ganyan. O, pakakasuhan nila. Pero sa kanila, pag tropa nila, okay lang. At kung ito po bang kumpanya nito ay konektado pa ba si Chairman Altenco? Doon na lang po siguro tayo magbase. Kung ito naman po ay hindi mako-question ang kalidad ng kanyang pagkakagawa. Oy, bakit si Zaldico, 'di ba nag-divest nga raw siya? At wala namang masasabing anomalya. Doon na lamang po muna tayo dahil mismong si Chairman Altenco na po ang nagsabi na siya'y wala kinalaman dito. Last, ma'am, you see no need to review the contracts considering na what happened with Silver Wolves Construction is also quite similar in the sense na baka may potential conflict of interest. Mas maganda po siguro kung mayroong nagbibintang, magbigay na sila agad ng ebidensya para Ganyan ang reasoning pagtropa nila eh. Anyway, kanina nabanggit natin about kay Erwin Tulfo, no? Na later on ilalaglag din nila yan si Erwin Tulfo. Mabuti nga, no, na kung ako tutuusin, dapat nga nakapasok si Ben Tulfo. Kaysa yan si Erwin Tulfo. Kaysa yan si Raffy Tulfo. Kasi yung mga yan, yung dalawang yan, wala yan. Si Ben Tulfo, tignan nyo naman, no? Kaya, alam nyo to, sa totoo lang, pwede ito dapat manahimik. Itong si Ben Tulfo, pwede ito manahimik na lang. Wag nang bumira sa administrasyon. Or otherwise, dahil natalo siya, magiging BBM fanatic na lang siya, di ba? Dapat. Pero hindi eh. Ito, 6 years ago ito 6 years ago, ang presidente dito ay si Tatay Digong. Ang binabanatan niya dito, ang kanyang kapatid na si Mon Tulfo. 6 years ago. Panoorin muna natin to. Harap ho ng ating, nahaharap ho ngayon ng ating bansa na maraming problema ho. Kaya kuminsan ng ating presidente, nakakapagsalita ho siya, hindi ko alam kung na siya ay nagbibiro o may halong seryoso, na siya ay napapagod na, at nawawala ng gana at nagsisisi sa pagiging Pangulo na ganito pala ang pagiging Pangulo na ang konstitusyon daw pala ay kulang pa, hindi lahat. It will take 20 years
20 years na mabago raw yung sinasabing itong kultura ng korupsyon o katiwalian sa pamahalaan. May katotohanan hutong sinasabi ng Pangulo. Kaya kung minsan kay Pangulo, hindi ho madali. Marami ho kasing iba, bira ng bira. Kapag ikay nakaupo na dyan, kaya ngayon tumatanda. Kita nyo nangyari kay Pinoy. Kita nyo nangyari kay Obama, parang si James, yung aking cameraman, puti na yung buhok dati, bata pa. Change! Sinasabi niya. O yan nangyari. Well, kaya ho natin sinasabi, mga issue ngayon, hindi ho biro. Pag ikay nakaupo sa itaas, ganun ho talaga. And that's why may mga gabinete ka na nandyan yung alter ego, the cabinets or the alter ego, sila ho yung pinagkakatiwalaan ng ating Pangulo kung ano man departamento na nandyan ka, perpekto ka man o hindi. Na yan, pagsilbihan ng ating Pangulo, so malinaw ho yan. Kung tayo ho'y nababalot ng anuman mga issue na kung minsan, tulad ho yan sa China, ay doon ho sa binangga, ang dami ho naglabasa ng issue. Ako'y naniniwala in the absence of a complete investigation yet. Wag ho tayo basta mangunguna. Sabi ko na kahapon ho yan, mga boss. Tama ho ang palasyo na hindi ho tayo pwedeng yumuko kahit kanino. Ngayon, sa issue ho noon, statement ho yan. Tama rin ho ang sinasabi ng Pangulo. Makita natin na consistent do, no? I mean, it's not like pro Duterte siya or pro sino yan. Hindi, doon sa tama lang Ngayon, hindi naman niya sinasabi niya, ay ako, DDS ako. Gusto ko si Duterte. Hindi naman, di ba? Kumbaga nakikita niya, pinupunan niya talaga. Kaya noon man yan o ngayon, makita natin there is a consistency. Tama rin ho ang nagsasabi ng iba, wag tayo padalos-dalos. Tama. Yun hong mga statements sa basura na sabi ng Pangulo tungkol sa Canada, isauli ang basura. May karapatan naman talaga ang Pangulo isauli ang basura kasi ang basura... isa pa yan. Basura na yan. For how many years, how many administration, ginawang tambakan ng Pilipinas. So, nung si PRRD ang naging presidente, tapon ko sa inyo, pabalik sa inyo yan. Ito nakatenga sa ating bansa, kaya pambuiset doon sa sinasabing Prime Minister ng Canada na nagsusumipsip na pumupunta sa mga Filipino community or Filipino store na kumakain, nagpapakita na siya, engaging or interacting to the Filipinos. Wag na tayo magpapalastikan dyan. Kayo sa Canada, alam niyo sinasabi namin, mahal niyo siguro ang Prime Minister niyo, but you should love our country first. Tama. You get what I'm saying? Ngayon, kaya ang yun hong marami ho kasi naghahalin to, bakit nung si Pangulo, yung sa basura, ang salita niya, grabe, declare war with Canada. Hyperbole ho yun. Sasauli na, sinauli naman talaga yung basura ngayon, bumalik, syempre, kung minsan, parang salita ho yan Wala hong pinagkaiba sa salita ni Ben Tulfo, ingungudgud ka sa basura, ingungud mo nung mukha mo sa onodoro, tadyakan kita sa lalamunan. Yung mga salitang ganyan, maririnig mo lang yan. Hyperbole ho yun. Wag niyo hong seryosohin. Tulad ng mamaya, kikis-kis ki mukha mo sa simento, buburahin ko mukha mo, magiging a man without a face. So, yung mga salitang, wag kang balat sibuyas. Kaya kung sinasabi ng Pangulo, ay nako, itapong ko sa inyo mamaya ang basura ninyo dyan kung gustong I will declare war, hyperbole ho yun Salitang, either, sabi nga ho mismo ng ambassador ho ng Pilipinas dito sa atin, sa US Embassy, ang Pangulo daw, yun, may nakakatawa at medyo wag seryosohin, yun, at least nakikilala nila. Pag galit ka sa isang tao, hindi mo na gusto kilalanin at ayaw mo sabihin lahat na katangian na hindi tama o kahinaan o di naman kaya mga flash factors, sisirain at sisirain mo. Yun ang problema natin kasi matindi ho either kay pabor o hindi. Pag ikay naman pumabor sa administrasyon, sip-sip! Kapag ikay naman kumontra, sinasabing dilawan, lahat na paninira, lahat sasakyan mo, aangkasan mo ang mga issue. Angkas, sakay, sausaw. Tapos butas-butas pa. As in, hole. As in, wet packs, hole. At in, ass, angkas, sakay, sausaw, butas. So nakita niya, pag pinagsama niyo yung ass,
tsaka yung butas, sinasabi natin, ang butas ho sa Tagalog, ang butas ay hole sa English. Pag pinagsama mo, hindi maganda pakinggan. Ngayon, marami ho tayo dito niyan sa Pilipinas, mga boss. Oh, isa na yung kapatid mo ah. Well, ako ho'y nagsasabi sa ganito, and in every issue, we must participate, but we have to be very careful in the way we look at the issue. Let's be very analytical. Let's be critical in our thinking. Sometimes skeptical. Wag ho yung padalos da. You can be skeptical, in other words, when you're a skeptic, nagdududa ka, nag-iisip ka. Or sometimes you're just cynical. You can be cynic. Parang medyo may pagkakontrapelo. Skeptical, sabihin natin kuminsan, ganun ka lang. Larangan ho ng politika. Ngayon, sabi ko nga, our country is challenged with many problems. And then problems, one after the other. Kaya nakakapagsabi ang Pangulo, nagsisisi ako, si President Duterte, na tinanggap ko itong pag ang Pangulo, hindi pala ganito kadali, hindi ganun kadali na titigil ko ang korupsyon sa aking termino, ito'y aabuti ng 20 more years na kinakailangan natin ng isang Marcos. Ang sulat agad, pagkasabi ni President, kinakailangan ng isang Marcos, leche, budol. Digong, kailangan natin ng strong man like yung the late Marcos, hindi ibig sabihin, kailangan natin ng strong man na kurakot. Yun ho, portrayal ho ng mga nasa sa traditional media, and then nilagyan na nila ng mga connect na, ayan, may nakinanakaw. So, you see exactly kung paano tayo kayo divided. When a person says something, you try to interpret that and interpret that in the negative way, kaya tuloy nagkaka-leche-leche. Kami ho, tayo ho, kami sa media, we're also divided. Alam niyo naman ho, may mga dilawan, the yellow bleeding hearts kung tawagin. Meron ho talagang naninindigan. Ako ho, hindi ho ako pwedeng ihanay dyan dahil hindi ho ako balita. I talk about challenges, I talk about issues, and we do analysis, and we want you to be critical. Pag-isipan niyo ho, analisan niyo ho, no? Dalos kasing iba, pinagsasamantalahan yung mga taong medyo hindi gaano nakikialam sa issue. Kaya kung wala kang sinasabing pundasyon or kaalaman sa issue, madadala ka sa bokadera ng mga, sabihin na ho natin, mga talagang mga magagaling ngumawa. Ngawa. Sa halip na gumawa. Kaya mga boss, sino ba kasi ito yan? Naman. Kung ikaw naman nasa hanay ng administrasyon at ang mga sa hanay ng administrasyon kinokontra mo, inaakusahan mo ng korupsyon at wala ka mapapakita, masyado ka maepal. Epal. Masyado ka mapapel. Sino ba yan? Gusto mong ipakita na ikaw ay very powerful, that you can assert, impose, preempt, and not only preempt, put words into the mouth of somebody and even challenge that somebody na sabihin mo yan na ako'y may sabi. Prove to me na hindi ko sinabi yan. Yan ho si Ramon Tulfo, yung langis na kapatid namin. Acting like he is the powerful voice na may impluensya sa palasyo. Hindi ko ho kinahihiya yan. Kami ho mga Tulfo totoo brother. Yan, bida-bida yan eh. Pumunta yan dito sa Hong Kong. Kasama niya sila Bongo, Bato, sino pa ba yun? Basta pumunta yan sila Mocha. Bida-bida yan eh. Supporters ho kami. Yes, naniniwala ho kami. Kung ikay supporter, and hindi ko nililecturean yung aking kapatid na si Ramon Tulfo, always kapag kanyang sinulat sa column, kapag hindi ako, si Rafi, si Wanda, si Erwin. Lagi siyang tama. Nakikita niyo ba? Always siya'y maepal. And sometimes he doesn't know where to put himself na ikay nagtatrabaho Ramon Tulfo, ay Ramon Tulfo ng tawag ko sa'yo, langis. Sa istasyon ng gobyerno, sa radyo ng gobyerno, may programa ka dyan, and yet you have the audacity to attack yung sinasabing struktura, pundasyon, institusyon na iyong narepresenta. Anong ibig sabihin yan? Kung ikay defiant, you're a supporter, ang lagi mong binibida ang presidente natin, pero pagkatapos yung mga taong sa paligid niya, binibira mo,
Hindi ba sinabi ng Pangulo, sinulat mo na maraming korap sa hanay ng Pangulo? Gawain pala ni Mon Tulfo noon pa. Naiilan lang yung doong hindi korap. Binanggit mo si Teddy Boy Locsin at nakalimutan kong iba. Lahat korap na. Anong sabi ng Pangulo? Ebidensya. O ngayon, nasaan yung sinasabi mo? Pahiya. Kasi kuminsan kasi pag ikay nauna magsalita, Wala palang ebidensya. words into the mouth. Abay, mahirap ho kasi para tayong mga linta dyan sa paligid eh. Kung hindi tayo naniniwala sa sinasabing administrasyon, hindi naman perpekto ang mga tao nakapaligid sa Pangulo. Ang tawag sa kanila, mga gabinete. Tulad mo, hindi sila perpekto. Tulad ko, hindi sila perpekto. Talagang may mahahanap na kahinaan, kamalian. Kaya nga, pero ang kamalian, kahinaan, kapag natuwid, naaayos yan. Kapag yan, ibinanatan mo, wala ka ng kaibigan, pati kami nadadamay tuloy sa iyo. And yet, you want to put yourself always above everybody. You get it? Kaya kuminsan tong kapatid namin na kuya namin, yung iba kasi sa mga kapatid ko, tahimik lang. Hindi ako rebelde, hindi ako nonconformist. I'm the man na sasabihin ko lang, the next time lang, Mon, kung magsusulat ka, don't make yourself so good that you're always bida. Kasi kung ikay bida, mahalata na ng tao, hindi ka nababasahin sa bandang huli dyan sa Manila Times mo na yan. And then, magsusulat ka, always pabor sa iyo, always trumpeting what you have done. Eh kabago-bago mo lang dyan sa 1 peso envoy ka lang eh. In short, just work, shut the F up, and just do it the way it should be done. And then don't trumpet yourself that you can put words into the mouth and even challenge si Salvador Medialdea na prove to me na hindi ikaw ang Ganon, yan. 6 years ago. Ngayon, eto na naman. Konsentador ka sa mga gawaing mali. Tapos bibigyan mo pa ng dahilan na ang mali ay tama. Okay lang ang babae, wag lang ang lalaki. Kung gawain mo at estilo mo yan, magwala ka hanggat gusto mo, wag mo kaming idamay. Ben Tulfo Fun Filter. Magsalita, siya yung nadadawit. Hindi yung nakikiangkas ka lang, nakikisakay ka. Gusto mong sumakay sa pangalan, dahil kapangalan mo, kaapelyido mo, Tulfo ka rin, pero tayo ka muna. Kami po nagsasabi noon pa man, nahihiya na po kami sa pinagagawa ng isang kapatid po namin. Kaiba po kami, magkaibang larangan po namin. Ako po ay nandito ngayon, napapanood nyo. At marami pa po kayo mapapanood sa mga advocacy at nilalaban po namin. Kung ano yung tama, yun pong papairal natin. Kami po sa Bitag, hindi po namin kinukonsente yung mga gawaing mali. Na again, hindi ko sinasabing mali po yung kapatid ko at guilty po siya. Hindi po. Isa lang po ang pamantay ng Bitag. Ang mali ay mali. Guilty siya sa fabricate ng mga stories. Ngayon, nabibisto siya doon sa Madriaga na yan. Kung totoo man, kasi hanggat hindi natin napakinggan yung panig ng taong ayaw magsalita o hindi nagsasalita o wala siyang pakialam magsalita, ang konsekwensya ay sa kanya. Your choice, your consequence kasi ayaw mo magsalita. At may karapatan ka wag magsalita kung totoo man o hindi or baliwalain mo, pasinungalingan mo o patotohanan mo o aming ka o hindi, mga tuwiran ka hanggat gusto mo. Hindi po yon. Dediretso na po ako. Nadadawit pong isang kapatid ko. Mahal ko rin naman kapatid ko eh. Bagamat kung minsan nakikita nyo, nagsasalita ako rito, hindi dahil sinusuka ko, hindi magkaiba lang po siguro yung aming mga, dahil ikaw nasa larangan, yan ang trabaho mo. Ako, pwede rin akong pintasan, pwede rin po akong pagsabihan. Yung pong isa sa mga kapatid magsasalita para doon sa kapatid na hindi naman siya designated spokesperson. Nagets nyo? Kung ako man po o magkakaroon ng issue, ako lang po ang magsasalita. Hindi po pwedeng kapatid ko makialam sa akin at hindi po pwedeng kuya kung magsasalita. Kasi susoplahin ko. Ba't ka nagsasalita? Sino nabigay sa'yo ng karapatan magsalita? Bakit? Mga sangkaterbang mga tanga ba kami? Kuya Mon, na ikaw nagsasalita, gusto mo magpa-epal? Ang point ko rito, let the guy speak kung siyang may issue. Kung ako po may issue, ako lang po magsasalita. Hindi ko po pwedeng sabihin, ikaw kuya, o ikaw magsalita sa akin, o ikaw magsalita sa akin, senador, ikaw senador. Hindi po pwede, ako lang. Kung ako yung may issue, ako yung masasagot. So nakita ninyo yung meaning nito. Kung mismong kapatid niya ay sinasawata, pinupuna, kinokorek yung kanyang nakakatandang kapatid sa kanyang pabida-bida, paipal-epal,
noon pa at hanggang ngayon. Ibig sabihin, itong si Montulfo na ito, wala siyang credibility. Wala siyang reputasyon. Yung mga pinagsasabi niya dati, di ba sabi niya, involved ang kapatid ni Liza Marcos doon sa smuggling sa sibuyas. Di ba ang ingay niya noon, tas bigla siyang tumahimik. So nasaan na ngayon? Nasaan na yun? Kasi from the way it sounds nung time na yun, pinupunan niya yung administrasyon. Pero ngayon, himudpuet na siya sa administrasyon at kung ano-anong iniimbento laban sa mga Duterte. In short, hindi siya yung nasa, kagaya ni Ben Tulfo. O ano yun lang yung tama, yun yung dapat. Walang pinapanigan. Bibirayin niya nga rin yung kung sa tingin niya mali, ganun dapat. Pero from the way we see itong si Montulfo ngayon, pro na pro. As in, hindi mo makakita sa kanya yung pagiging hindi bias o yung fair, parang ganun. Hindi mo makita sa kanya. Kaya dito pa nga lang, di ba makikita ninyo, kaya noong panahon na yun, ito yung inabot niya. Dapat sana ganyan din ang abutin niya ngayon, no? Yung ganyan. Yan, kasi sa kanyang fabricated lies and stories na hindi naman at wala namang katotohanan. Kagaya nung issue ngayon dito sa dito sa La Chica tuloy. Madriaga. Usap-usapan ngayon ang sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga na umano'y dating bagman ni Vice President Sara Duterte. Pero para sa mga kalyado ng bise, hindi kapani-paniwala si Madriaga. Yan ang agenda report ni Liza Bonzo. So ano po ibig sabihin nito? Naku, talaga pong hindi sila titigil hanggang hindi tuluyang mawarak ang imahe at reputasyon ni VP Sara. Pero nagkamali lang sila, ang ginamit nila ay hindi kapanipaniwalang tao. Pare-parehas pinalaga ni na AFP Colonel Raymond Lachica, Attorney Rayled Monsayak at Duterte Ale Harry Roque ang mga aligasyon ni Ramil Madriaga. Wala raw silang naging ugnayan o transaksyon kay Madriaga, ang nagpakilala bilang dati umanong bagman ni VP Sara. Sa kanyang sinumpaang salaysay, sinabi ni Madriaga na suportado umano ng mga pugo at drug lords ang political campaign ng bise. Kasalukuyang nakakulong si Madriaga sa Camp Bagong Diwa dahil sa kasong kidnapping at kamakailan ay may dumadalaw raw sa kanya na tauhan umano ng VP dahilan para mapilitan siyang kumanta. Itong impormasyon na siya daw ay ex-aide ni VP Sara ay kasinungalingan po yan. Hindi po siya kakilala ni VP Sara, ang aking pagkakaalam. At pangalawa, kung hindi po ako nagkakamali, nagpa-blatter nga po si VP Sara ng grave threats laban dyan kay Ramil Madriaga kasi binantaan ang buhay ni VP Sara at binantaan din po ang buhay ko. Dati nang nahawakan ni Roque ang kaso ni Madriaga at sa panahong yun ay ibinalik daw ng mga pulis ang security ni Roque na natanggal matapos nitong matalo noong 2022 elections. Ang dahilan, delikado raw ang grupong kinabibilangan ni Madriaga. Sa isang statement, giit ni Attorney Monsayak na dating spokesperson ni VP Sara, polluted source si Madriaga. Ang interaction daw nito sa grupong ISIP na binuo ni Madriaga ay limitado lang sa isang Attorney Ryan Kilala. Paninindigan din ni AFP Colonel Lachica na dating pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group na lahat ng mga ginagawa niya sa AFP ay naayon sa utos ng may otoridad at may prosesong hindi naiimpluwensyahan ng kahit na sinong individual kagaya ni Madriaga. Alam niyo po, ang impormasyon para mapaniwalaan ay dapat kapani-kapaniwala at dapat nanggagaling sa tao na kapani-paniwala. Kung ikaw naman ay nakakulong ngayon para sa 2 counts of kidnapping for ransom, minsan ikaw ay na-convict na for kidnapping with ransom din at kinasuhan pa ni Chavez Singson ng extortion, bakit naman niyang paniniwalaan? Non-bailable ang kaso ni Madriaga at paniniwala ni Roque isa itong taktika ng kampo nito para ma-reverse o maisiwalang bisa ang unang hatol sa kanya. Pwede. Non-bailable. Pwede. Nakipag-ugnayan kila Trillanes. Siyempre, with the aid of the Marcos administration para mapawalang sala na rin siya. Kagaya yung nangyari kay Kerwin Espinosa nga eh. Ang tanong ni Roque, paano nakapagsumite ng affidavit ang isang taong nasa loob ng kulungan? Exactly.
napakalakas naman talaga nitong Madriaga na talagang nagpapatawag talaga siya ng mga piskal pa ha. Yung una kasing na pinresentan niyang sinumpang salaysay, piskal pa ang pinapasok niya sa kulungan at yan ang nag-administer na oath sa kanya. Panawagan ni Roque, huwag naman sanang magpagamit ang mga piskal na hahawak sa reklamo ni Madriaga. Pero tingnan muna natin to. La Chica. Kapwa pumalag sina Colonel Raymond Dante La Chica na dating head ng security ni Vice President Sara Duterte at Attorney Reynold Munsayak na nagsilbi bilang spokesperson ng Vice Presidente matapos silang idawit sa seryosong paratang ni Ramil Lagonoy Madriaga na kamakailan ay naghain ng sinumpaang salaysay laban kay VP Sara. Patay sa affidavit, inangkin ni Madriaga na siya raw ang dating bagman ng Vice Presidente at nagdadala umano ng malalaking halaga ng pera mula sa mga pogo operator at drug syndicates para sa 2022 campaign. Idinawit din niya sina La Chica at Munsayak sa naturang operasyon. Sa kanyang opisyal na pahayag, sinabi ni Colonel La Chica na hindi niya kilala si Madriaga at wala siyang anumang personal o professional na ugnayan dito. Binigyang diin din niya na ang mga appointment at assignment sa Armed Forces of the Philippines, lalo na sa mga unit na nagbibigay seguridad sa mga pambansang opisyal, ay dumadaan sa mahigpit na vetting proseso at command authority at Totoo, hindi pwedeng basta-basta. Kailangan yan lalo na kung ikaw ay merong, siyempre titignan nila kung merong kang record. Tayo nga, pag mag-apply lang ng trabaho, di ba? May police clearance, may NBI clearance, at kung ano-ano. Kasi kung may kaso, pag may hit ka sa NBI o hindi ka nila kukunin. Yung magbigay pa kaya ng security sa high profile, sa Vice President, hindi maaaring impluwensyahan ng sinumang pribadong individual. Giit ni La Chica, patuloy niyang ginagampanan ang tungkulin alinsunod sa lawful orders, protocols at core values ng AFP. Dagdag pa niya, mariin niyang tinututulan ang paggamit sa kanyang pangalan sa anumang salaysay na walang beripikasyon at walang malinaw na batayang institusyonal. Samantala, tinawag naman ni Munsayak na katawa-tawa ang kwentong ikinakabit sa kanya ni Madriaga. Aniya, ang anumang salaysay para paniwalaan ay dapat nagmumula sa isang kapani-paniwalang tao at may kapani-paniwalang nilalaman. Dagdag pa ni Munsayak, bukod sa nagmula umano ang legasyon sa isang polluted source, ang mga paratang ay salungat sa lohika at karaniwang karanasan ng tao. Giit din ng abogado na wala siyang personal na ugnayan kay Madriaga at ang tanging naging kaugnayan niya sa grupong Inday Sara is My President o ISIP ay limitado lamang kay Attorney Ryan Kilala. Yun na nga yung nakakatawa, no? Yung si Guteza na retired, na wala namang kaso, dinis-credit nila yung kanyang affidavit. Eto, nakakulong, may kaso. Halos tingnan nyo naman ang ngayon, yung media, yung mga balita, nakita ninyo, talagang dignified yung kanyang affidavit. Nakakatawa lang, Pero dito nga may dito sa vlog nila Maharlika vlog nila Sas meron siyang version dito about dito nga kay Ramil Madriaga na merong dalawa daw na Madriaga, no? Ayan, ito, ayan. Itong like for example, kung titignan natin yung pirma dito sa yung sinasabi ni Madriaga na siya ay gumawa ng grupo na tinatawag na ISIP, ito yung kanyang ang kanyang pirma. Medyo detailed dito, no, yung ayan yun. Madriaga, medyo detailed siya. Pero dito sa kanyang affidavit, hindi na detailed yung Madriaga dito. Ito hindi mo makita. Although may resemblance kasi yung ganito niya, yan, yung pagganito niya, hagod niya dito, ganyan. Pero pagdating dito kasi makikita mo yung A, D, R, I, A, G, saka A. Tapos may ganito sa taas, parang ribbon sa taas. Pero dito, although parang dito parang ginaya lang Oo, parang ginaya lang. Yan, ito yung hagod na ito, no? Tapos dito parang ginaya lang. Kasi makikita nyo dito, hindi na detailed yung Madriaga. Hindi ko na maintindihan. Ano to? L ba to? Ano to? N, O, G, O, tapos may L.
Wala yung ribbon dito. Kagaya nito. So medyo malayo siya no sa pirma. At saka yun nga yung yung sinasabi nila SAS dito. Na ang i-click nyo na ang share. Yung mga June Taas pa. June 20. ito ano pa lang to, election pa lang ata to. Oo. Okay. Ayan, malapit na. Ayan na. Nakikita nyo na. Oo. Ayan. Nakikita nyo na. Din nito ay June Madriaga. Okay. So ayan, kapipi, ganyan, kakilala, ganyan. Okay. Yan ang nakakaloka sa mga to. Okay, dito na lang kinuha yan. Ayan pa yung isa pang picture. Yan, isa pang picture. Okay? Ngayon, ang sabi nila, ngayon, so ayan, June 19. Okay. Pero yung sinasabi... Alam nyo yung alam ninyo itong FB na ito. Ano to Ramadriaga CST at yung CS something. Pag tinignan ninyo ngayon yung FB na ito, wala na. I don't know if deactivated or pero wala na, hindi na ninyo ma-search yung FB na yan ngayon. Hindi na ninyo ma-search pag hinanap nyo, no. So, something to question kasi ang pinupoint kasi dito ni SAS itong Madriaga na ito, merong dalawang tao. Yung Madriaga na kakilala ni VP ay makikita ninyo dito sa kanyang FB na talagang gumawa siya ng isang group na ISIP, Isip Pilipinas. And makikita natin meron na tayo. Ewan ko kung legit yung isang Zoom meeting na nandun itong si Ramil Madriaga. Kumbaga may dalawang Ramil Madriaga. Yan, makikita nyo yung mga picture na pinapakita niya dyan. Ayan, no? Yan yung sinasabi na yan yung kakilala ni VP Sara. Pero yung Ramil Madriaga na nahuli at may kasong kidnapping twice, 1997 at saka itong 2022 ay magkaiba daw. Yun yung sinasabi ni dito, which logical kasi kung tutuusin yung dates, yung date nung pagkahuli nung July 2023, hindi, siya parang may hinuhuli sila nung may kidnapping na nangyari nung July 2022, tapos nakatakas daw itong si Ramil Madriaga. Pero nakapagtataka na during that time, yung same date na yon, umattend pa ng inauguration itong Madriaga kay VP Sara. At may mga pulis din daw doon. At recently, merong yung kumbaga itong Madriaga na pinapakita ni SAS, all over the FB, all over the internet, post siya ng ganito. Kung wanted pala siya at may mga kasamang mga kapulisan, bakit hindi siya hinuhuli? Or bakit hindi siya hinuli during that time? Bakit all of a sudden binibring up nila ito ngayon na kung wanted pa naman pala ito since 2022, bakit ngayon lang? At saka yung date, medyo hindi siya tugma. Kumbaga, merong two existing persons of the same name. Yun yung pinopoint dito ni SAS. Which is, din naman, kasi kung titignan natin dito sa, dito sa kanyang affidavit, sabi dito, nag-graduate daw siya ng law from 1991 to 1995. Tapos, nag-take siya ng, as soon as nag-graduate, nag-take siya ng bar exam at saka bumagsak siya. Tapos, 1996, nasangkot siya, kasi leader daw siya, nasangkot siya sa kidnapping.
noong 1996. 1996 and 1997. So, ibig sabihin, as soon as nag-graduate siya, 1996, nag-kidnapping na sila. Yun yung pangyayari dyan. And then, ito, na sabi niya dito, nag-work siya ng 93 to 2001. And 2001, paano nangyari na 93 to 2021 nagwo-work siya sa government samantalang nag-aaral siya ng 1991 hanggang 1995. 'Di ba hindi siya tugma? Hindi siya tugma 91 to 95 nag-aaral siya pero 1990 as early as 1993 nagwo-work na daw siya sa government offices. So dito 1993 to 1995 habang nag-aaral siguro siya dito nagtatrabaho siya sa intelligence. 'Di ba nakakatawa lang? Then 2001 to 2015. Samantalang may kaso siya nung 2000 na. Ito yung kidnapping nga na tumatakbo from 1997 hanggang 2002. Balikan ninyo yung kanyang case report niyan. Yung kidnapping noong 1996. Hindi tugma talaga, hindi tugma. And then, sabi niya 2018 to 2021. Dito nga nakakatawa, no? 2016, pinakilala daw siya ni Roylo Goles kay Duterte. Hindi naman tropa, hindi naman kaalyado ni Roylo Goles si Duterte. So, paano niya papakilala? More likely, dilawan niyan si Goles, di ba? So, dito pa lang, medyo siya. Tapos, doon to provide political security daw kay Mayor Rodrigo Duterte. Tapos, I was also assigned to form group that would support Duterte's candidacy. Sabi ko nga, asan na yun? When Duterte was elected as president, he ordered me to serve as counterintelligence at the NSC. Eto, dapat kailangan patunayan ito. Dapat may ID, mga ganon. Tapos sabi niya dito, during the time, I was instructed to provide intelligence information for President Duterte's Oplan Double Barrel. So dito, nakapagtataka nung nagsagawa sila ng hearing, na yung Quadcom, diba na patawag doon si Garma saka si Leonardo. Bakit hindi nila ito pinatawag? Instructed naman pala itong si Madriaga na mag-ano ng Oplan Double Barrel. Noong 2018, na-assign daw siya sa PSG sa Malacanang 2018. Tapos it was also 2018 na formally introduced by President Duterte to his daughter kay City Mayor Duterte. Tapos na-task daw siya na to work for Mayor Sara Duterte in intelligence gathering involving politics. Pero 2018, di ba? Ayan, 2018 sabi niya na nag-start siya nag-work kay PRRD. Ayan, PSG 2018 General Headquarters. Hindi siya tugma. And then 2020, sabi dito, nakakatawa din ito. 2020 following the instructions of Mayor Sara Duterte, I formed, in-instruction daw siya ni VP Sara na gumawa ng ISIP together with her classmates at San Sebastian where I also graduated. We were able to register ISIP Pilipinas sa security sign Tapos, asan yun? Sinabi niya dito na ito. Number 10. Sometime in 2019, I was instructed by then Mayor Sara Duterte to form a group to support her planned past tense 2022 presidential candidacy. So nakakatawa dahil 2021 nung filing of candidacy, hindi nag-file ng candidacy si Sara as president, nag-file siya ng candidacy as mayor.
re-elect mayor ng Davao. So nakakatawa na as early as 2019, meron daw instruction na tatakbo si Sara Duterte. Ayaw nga niyang tumakbo. So dito, hindi match yan. And then ayan, si Nolasco denied this allegation. La Chica denied also. So, ito dapat merong pagpapatunay sa mga ganitong kasi delikado, million pa ang dito. So makikita natin talaga merong operation Pogo, no? Bakit hindi nila pinatawag ito doon sa hearing ng Pogo nung time na yun? Bakit all of a sudden ngayon? So that's the very question, no? Very questionable. Ayan, ito yung pala yung pirma, no? Ayan. So may notary. Question din natin yung notary nito. Notarial information. I-question din natin gaya yung ginawa nila kay Guteza. So therefore, if we try to see this one, talagang they are trying to bring down the Duterte for this incoming 2028 kasi dito kung makikita natin naman ang support percentage ng support talagang mataas pa rin, no, sa mga Duterte. According ito sa math ni TAS, no, 34%. 34% sa Duterte, tapos 5% lang sa BBM. Kakamping is 12% at 39 sa walang support, no, walang pakialam kumbaga. Pero kung titingnan kasi natin, no, kung i-analyze natin itong 34%, very factual ito. Kasi ang like si BBM nung time na tumakbo siya as vice president, during that time ay si Duterte ang malakas. At kung nakakuha man siya ng boto na 14 million during that time, it is because of the little bit of Duterte. Kasi during that time, di ba sinabi ni Duterte nung nangangampanya pa lang, sabi niya, pag ako maging presidente, papalibing ko sa libingan ng mga bayani ang kanilang tatay. So may effect 'yun sa mga supporters, no? So ibig sabihin, the bandwagon effect, nakuha 'yun from the support or supporters of the Dutertes. Kasi kung titignan ninyo itong kakamping, pa rin to, consistent yung 12% nila. That's the equivalent of 14 million votes ni Leni Robredo. So, Leni Robredo can stand alone. Kaya niyang makakuha ng ganong vote, no? 14 million. And that's, yun na yung bilang nila mula noon hanggang ngayon. Ang kay BBM, yung nakuha niyang 14 million kasi 200,000 lang naman ang difference nila during that time. Yung nakuhang umabot ng 14 million kay BBM, it is because of the Duterte. Hindi nila pwedeng sabihin na si BBM or Marcos ang nagpanalo kay Duterte kasi nga mismo nga doon sa Ilocos Norte, katandem ni BBM si Miriam Defensor Santiago, hindi nga nanalo doon si Defensor Santiago, di ba? Katandem niya mismo yun. Dapat sana doon pa lang nanalo na si Defensor Santiago doon. Hindi. Grace po ang nanalo doon. So, yun. Kung titingnan natin yung logical reason dyan, yun. Ngayon, pagdating ng 2022 elections, naging 31 million yung kay Marcos Jr., it is because of the support of VP Sara Duterte. Makita naman ninyo 32 million sa kanya, 'di ba? So basically, yun yung threshold vote nung mga Duterte. Aabot kasi 16 million doon sa tatay niya, 'di ba? So syempre, iba yung support base
I mean, yung support base nung time nung tatay niya is 16 million. 16 million din sana nung panahon kung si VP tumakbo, 16 million din sana or maybe more. Pero dahil nag-unite ang dalawa, Marcos at Duterte, kaya nadoble na. Nadoble na during that time. So naging 32 million, 31 million yung isa. Ngayon, ang nangyari, syempre, na-disband na yung dalawa. Wala na yung unit team. Ang mangyayari dyan kasi nagsama na yung supporters ni BBM at saka yung mga kakamping. Nagsama sila ngayon. Pag ngayon, kasi tayo ayaw na natin kay Marcos, di ba? So wala na yung tatanggalin mo na lahat yung support mo kay Marcos. Makikita mo dito, babalik na sila sa 5%. Kasi ayaw na natin sa kanya eh. Dati, kung uabot siya ng 14 million, that would be 10% to 12%. Dati yon. Hindi na ngayon kasi ayaw na natin sa kanya. Ngayon, kung halimbawa, napabagsak nila si Sara Duterte by 2028, napabagsak nila. Wala na tayong pambato, kumbaga. Siyempre, by that time, itong mga kakamping, hihiwalay na sila kay Marcos. Kakalabanin na nila si Marcos. Kakasuhan or whatever. Kung magtatapat man sila sa election, magiging 5% na lang kung sino mang itatapat nila. Kung hindi si BBM, hindi naman na pwede si BBM, di ba? Kung sino man itatapat nila, 5% na lang. Kasi wala na yung kakamping, hindi na sila magkakampi. So, itong percentage representation na pinresent ni SAS, very realistic ito kasi itong 5% na ito, wala na dito yung kakampings. So, since magkasama sila ngayon, pag addition mo, pag plus mo itong 12% at saka 5%, yun yung lakas nila ngayon. So, magiging 17%. Ganun sila karami ngayon. Pero, once na naghiwalay sila, syempre, retain pa rin yung 12% sa kakamping, 5% sa loyalistang tanga. No? Ganun yung doon. Syempre, sa mga Duterte, marami tayo ngayon. Makita nyo naman sa comments pa lang, sa support pa lang. Ito yung representation natin. May sasama sa atin o hindi kasi wala naman tayong kasama ngayon. Kundi tayo lang. Wala tayong kasama. Unlike itong dalawang to, nag-merge sila ngayon. So, let's see kung ano yung paparating, ano yung mangyari in the coming years to come. Kasi marami pang mangyayari dito eh. Impeachment, plunder case, we don't know what's gonna happen with Tatay Digong. And if mapabagsak man si VP Sara, which I doubt, kung sino yung susunod sa kanya na pambato, marami ang mga pwedeng mangyari. Yan lamang ho, hanggang sa muli. Maraming salamat.